Hello Droppy Fam! Welcome sa ating first ever vodcast at ang kasama natin ngayon ay walang iba kundi si... Beanie Grace! Beanie Grace! Okay. By the way, sa mga hindi pa nakakilala sa amin, my name is Mike and ako ang nag-handle ngayon ng customer engagement and customer support dito sa Dropify. At kasama ko ay si Grace. So, ako naman ay nasa business development team kung saan kami yung sumasagot sa mga inquiries ninyo. Ano ba yung dropshipping? Paano ba kumita sa dropshipping? Kami yung sumasagot sa inyo. Ayan. So, si Grace at yung team nila, sila yung nasa acquisition. Tama ba yun? Yes, sir. So, pag sinabing acquisition, ano ba ang mainly ginagawa ng acquisition team? Sa amin, sir, ina-assist namin yung mga dropshippers or yung mga interested na mag-start ng dropshipping. So, yung mga questions nila like, ano po ba yung dropshipping? Paano po ba magsimula? Ano po bang dapat gawin dyan? May ilalabas bang pera dyan? Ayan. Or may gagawin ba dyan? Ayan, ang daming mga katanungan na usually tinatanong yan ng mga taong interesadong magsimula ng negosyo. Pero Yes. speaking of magsisimula ng isang negosyo, nabanggit mo kanina, Grace, about dropshipping. So, Yes, sir. ano nga ba ang dropshipping sa mata ng isang acquisition specialist natin? No? Sige, ano nga ba ang dropshipping? Kapag kabuuan, sir, pag tinignan mo, mahirap siya talaga. Pero kapag sa amin kasi, sir, pag binibigay namin siya, dropshipping po, magbebenta kayo online, pero wala sa inyo yung mga products. Ganun lang siya, sir. Pero karamihan kasi sa atin ngayon is into online na talaga, sir. So, hindi na talaga siya, kung sisimulan, hindi naman mahirap talaga kasi nasa Facebook lahat, nasa TikTok lahat. Actually, ako minsan kapag break time, sir, nagsuscroll din ako sa TikTok Kung ano-ano nakikita ko na pwedeng bilhin. So, nabudol ka na din? Madaming beses. beses na. Okay. O sige. Napag-uusapan na rin naman natin yung dropshipping. Ang daming mga Pilipinong nagtatanong sa atin. No? In fact, Yes, sir. ang TikTok account ni Dropify, madalas sumasabog siya 'di ba? Parang ilang weeks na ang daming friend requests, ang daming messages, followers. Yes, sir. Na talagang interesadong magsimula ng sarili nilang negosyo. Pero ang tanong, worth it bang mag-invest sa isang dropshipping business? Kasi ang daming pwedeng inegosyo. Yes, sir. 'Di ba? Tama. Pwede kang mag-franchise, pwede kang bumili ng sarili mong mga produkto, pwede kang mag-import from China. Pero bakit worth it ba? Bakit yung iba pinipiling mag-dropshipping? Meron naman silang kakayanan. Yung iba naman, hindi naman problema sa kanila ang pera. So, sa tingin mo ba, Grace, worth it bang mag-invest sa isang dropshipping business? Siguro sa akin, sir, as a full-time employee na gustong kumita ng extra income. Tapos minimal lang yung oras, sir, na gusto ko ibigay. Worth it siya, sir. Okay. So, tawag nito, kung minimal lang ang oras, ano bang oras o gaano ba kahaba ang pinag-uusapan natin dito? Kasi sa mga nanonood ngayon, sa mga first time na manonood ng ating vodcast, first time kasi first vodcast din natin to, di ba nga? Siyempre. So, madaming manonood nito, marami ring makakarinig na pwede pala to sa employee tulad namin, ganun. Yes. So, pag sinabing oras, gaano ba sa tingin mo kahaba ang pwede nilang i-allot na time para masimulan nila at magawa nila yung ganitong klaseng negosyo? 2 to 3 hours, sir, na oras sa isang araw pwede na Kasi ako, sir, pag after ng work, pahinga konti, siguro umabot ako, sir, mga 3 to 4 hours. Nasa online lang ako, nag-i-scroll, nanonood ng mga memes, di ba? Paano kung i-convert ko na lang siya into business, di ba? Yung kakascroll ko na nasasayang yung oras ko, extra income na kumita pa ako, sir, di ba? Actually, meron akong napakinggan na isang video din. Sa TikTok din, napanood ko lang siya. Sabi niya doon, yung 8 to 5 mo, yun yung time mo talaga para mag-earn ng income para for you to be able to buy what you need. Pero what matters most is what you do from 5 p.m. to 9 p.m. Ano yung ginagawa mo doon? So, na-relate ko yung sinasabi mo, Grace, na nagsuscroll ka lang, nag-ano ka ng mga meme. What if pwede mo pala siyang i-translate? Pwede ka naman mag-relax, 1 hour, 2 hours. Pero yung 2 hours more na pwede mong i-dedicate pala na mag-earn ka ng extra income, pwede pala yon sa dropshipping. Yes, sir. Yan. So sa mga nanonood ngayon, kung talagang interesado kayo, pagpatuloy nyo lang panoorin tong video na to dahil madami pang
isisiwalat na mga ideas and information. Secrets. Ayan, si Grace sa atin, no, dito sa ating podcast. Okay, punta tayo sa ating next question. Grace, no, ang daming interested, gusto kong simulan, pero ang ultimate question is, pag sinimulan ko ba to, pwede ba akong kumita dyan? Kasi syempre, maglalabas ako ng pera, pinaghirapan ko tong pera na to, tinrabaho ko to ng 8 to 5, 9 to 6. Pwede ba akong kumita dyan? Yung dropshipping kasi, sir, kung titignan natin siya, online business siya kasi online selling. So, karamihan ngayon, sir, talaga ng mga business is nasa online. Yes. So, consider na natin, sir, yung dropshipping is online business siya. Yes. And then, tayo naman, sir, kaya tayo nagninegosyo, ang goal natin is kumita. Correct. Yon. So, ibig sabihin, sir, kung titignan natin, yung isang negosyo, kapag binigyan natin ng oras, kapag binigyan natin ng effort, mataas yung chance, nakikita siya. Yes. But the question is, sir, kaya ba natin siyang bigyan ng time and effort para kumita? Yan. And speaking of time and effort, kasi sabi ko nga rin kanina, no, nagpakilala tayo. Ako nag-handle ngayon sa customer engagement and customer Yes. support. And one of the datas na meron kami, bakit may mga subscriber si Dropify or nagtatry mag-dropshipping ang umaalis? Ang number one reason is walang time. So, doon pala makikita natin, doon sa sinasabi mo, Grace, ano yan, it's a testimony na if you don't have time to do it, you won't be successful sa ganitong klaseng negosyo. Di ba? Yes, sir. Kasi negosyo talaga, sir, kasi proseso yan eh. Yes. Hindi ibig sabihin na kapag sinimulan mo siya kaagad, isang oras or ilang araw, months, automatic success na kaagad siya, sir, or may kita mo na agad yung Yes. result eh. So, kailangan may effort tayong ibigay, may provide tayo na time, ano ba yung mga kailangan gawin, ano ba yung plano para makabenta. So, it takes time talaga, sir, para makita natin yung success ng negosyo na ginagawa natin. Yeah, I think doon sa unang tanong natin kung kikita ba dito, I think ang first thing na kailangan magbago talaga sa atin is yung mindset. Yes, exactly. Ang mindset natin kasi pag may nilabas tayong pera, gusto natin Babalik agad-agad bumalik, 'di ba? Hindi naman ganoon. Parang ano lang din 'yan eh. 'Di ba sa mga lalaking nanonood ngayon, nanligaw ka na ba? 'Di ba nung nagsabi ka ba ng unang I love you, I love you too ba agad yung babae? Hindi naman eh. 'Di ba? It takes time. It takes time para ma-reciprocate yung binibigay mong action nung nililigawan mo. Ganon din sa negosyo. Yes, sir. So, hindi ibig sabihin na nagbigay ka na agad ng oras, nagbigay ka ng effort, may balik agad. Yes, sir. It will take time. May process yan. So, ang mga successful businesses, hindi lang sa process dumaan. Ilang Yes, sir. negosyo pa ang ibinagsak nila. Totoo, sir. Bago sila naging successful, Yes. di ba? In fact, dito sa negosyo na to, sa Dropify, actually, pang-apat yata ito, pang-apat na negosyo ni Sir Charles. Yes. And yung unang 3 negosyo niya, hindi talaga naging successful. So, yun yung nakakapanghinayang din sa ibang mga nag-try na unang buwan pa lang, ayaw na nila kasi daw hindi kumita, di Or, ba? hindi ko kinita ng isang buwan, ayoko na. Oo, yun yung mahirap. Ganun, So, sir. Yes. hindi normal sa isang negosyo na on the first month pa lang, nag-ROI ka na, return of investment or return of expenses. Hindi siya normal. So, Yes. usually it will take time. Ito, kwento ko lang din no, sa mga nanonood. Ito, alam na rin to ni Grace. Kwento ko to, no? Na meron ako isang friend, galing siya sa Franchise Expo. Yes, sir. Yun. So, yung mga laundry business, yung mga tubigan, water refilling station, it will take you guys 2 to 4 years bago mag-ROI. Isipin mo, wala ka ng sweldo, ROI mo 2 taon pa ang hihintayin mo. So, ang tagal talaga. Tapos isama mo pa, sir, yung mga expenses mo nung Correct. 2 taon na yun. Correct. So, kailangan talaga ang treatment natin dito sa ganito is negosyo. Yes, sir. Hindi siya extra income lang. Kailangan na mindset natin, tayo ay negosyante, tayo ay nagnenegosyo para mapalitan yung thinking natin na first month pa lang, kailangan bumalik na. Yeah, so, ano pa yung mga normal, Grace, na sa tingin mo, kinakatakot ng mga tao, bakit hindi sila agad nagsisimula ng mag-dropshipping or mag-ganito? Sa akin, sir,
yung kapital na ilalabas eh. Kasi Yan. pag inisip mo agad kasi sir negosyo, maglalabas ng pera. Magkano naman yung ilalabas na gano'n? Ito yung tanong, sir, malaki ba yung nilalabas na pera Yes. kapag magsa-start ka sa dropshipping business? So, kung titingnan natin, no, wider perspective, mas malaki talaga ang ilalabas mo kung magsasarili ka. Yes, sir. Di ba? Ano ba yung mga normal na ginagastos natin pag tayo ay magsisimula ng unang negosyo? Kapag physical, sir, most likely yung pwesto. Yes. May renta yun, sir. Renta pa lang. Yes. Magkano na yun? Magkano na yun? Di ba? Renta, sabihin mo, 25,000, maliit na pwesto. Sir, sobrang maliit na yung 20K. Tas maliit na siya as in maliit talaga, sir. Kung titignan mo sa panahon ngayon. Yes. Ano pa yung gagastusin natin pag physical store? Magpapaano pa tayo? Papaayos ng... Yes, sir. Paparenovate mo. Pwesto. Tapos yung mga gamit pa dun, sir. Correct. Yung mga... Tsaka yung utilities pa nun. Yung kuryente, yung gagamitin mo. Tapos, ano pa, sir? Yung mga ano mo dun sa... store mo. Siyempre, sir, dapat may design yun eh. Correct. So, kailangan may mga banners ka pa. Ayun, so ang dami. Ang dami na kaagad, sir, kung titignan mo kapag physical. Wala pa yung product Wala dun, sir. pa yung products. Wala pa product doon. Ang tanong, gaano kalaking kapital pa yung ilalabas mo para magkaroon ka ng magandang display ng mga products na binibenta mo doon sa physical store mo? Tsaka, gaano kalaki, sir, yung ilalabas mo na pera para lang doon sa inventory. Kasi like, for example, sir, kung gusto kong kumita ng 20K, dapat beyond 20K or 20K, sir, yung ilalabas ko na pera para doon lang sa inventory ng mga Correct. product. Pero bihira yun, ha? Yung 20K nilabas mo, 20K din yung Yes, babalik sir. sa'yo. Bihira yun. Kasi, for sure, may mga hindi mabebenta doon, may mga matitira. Tsaka testing yan eh. So, Yes, hindi sir. naman ibig sabihin na bumili ka ng isang design ng sapatos, yun na yun. Yes, sir. Diba? Lahat yun ma-sold out. Kasi iba-iba ang taste ng tao. Quality is subjective. Yung pagiging maganda ng isang itsura ng isang sapatos is also subjective. Depende yan sa bumibili. So, walang assurance. Yes, sir. Like, for example, sir, yung tasa mo. Yung tasa ko, anong meron sa tasa ko? Para sa iyo, sir, okay na siya. Parang goods na siya, sir, base sa perspective mo. Yes. Pero, meron akong sariling point of view, sir, na, walang hawakan. So, paano yun kapag mainit, di ba, sir? Oo. O, di ba? Hindi ko siya gusto, sir, pero nagustuhan mo siya, di ba? So, iba-iba kasi yung taste natin talaga, sir, pagdating sa mga products. Yeah, so pinag-uusapan pa lang natin dito, physical pa lang yan. Yes, sir. Physical pa lang yun, store, sir. physical store, 'di ba? So ang dami na agad na gastusin. Doon pala ang pinag-uusapan natin. So kung physical store, sabihin natin pwede kang maglabas diyan na 80 to 100,000, baka more than pa nga. Depende kung ano yung produktong ilalabas mo. Tsaka kung ano yung type ng business na gusto mong simulan, sir, pag physical. Oo. Ito pa isang challenge, no? Ano yung challenge ng pagkakaroon ng isang physical store? Siyempre, sa pagmamarket, nakadepende ka sa foot traffic. Ilan yung Yes, sir. dadaan. So, sa Divisoria, di ba, pag pumupunta tayong Divisoria, may isa doon, may kariton, nakatayo siya doon, tapos mayroon siyang speaker, para lang Yes, sir. mapansin siya. Eh, di ba? Doon yung ano, sir, pasok mga suki. Ayan, mga ganyan. No? So, alam mo na kung saan to bumibili. Alam na niya yung mga... Grabe nag-viral yun, sir, yung Oo. ano na yun, marketing strategy. So, napakahirap din ng physical store. Same with online store, di ba? Yes, sir. Pero, ano naman pinagkaiba pagka physical tsaka online? Not dropshipping pa, yung Yes, sarili mong online store. So, ano ba yung mga gastusin mo naman na normal doon? Kapag online, sir, yun, yung mga printers yan, sir, meron yan. Kasi Yeah. yung sa Waybill, ipiprint. Uy, ang mahal ng printer. Totoo, sir. Magkano ba? Ang printer, alam niyo ba magkano? 5 to 5,000. Printer pa lang, my God. Wala pa, sir, yung gagamitin mo doon ng mga stickers Wala and pa. such. Bubble wraps. Kung meron kang design, sir, doon sa mga products mo, insertions, gagastos ka pa doon, Correct. sir. Ipiprint mo pa, i-create ka pa ng designs and such. Wala pa dito yung product, sir. Correct. Wala pa din yung products. Ikaw pa din ang gagastos noon. Tsaka, sir, kapag online selling, tapos ikaw mismo, ikaw, sir, maghahanap ng supplier mo. Correct. Ikaw, sir, yung bibili ng mga products mo. Ikaw pa bahala, sir, dun sa warehousing or storage ng mga products na yun. Correct. At ikaw pa ang magbabalot. Isipin mo yun. Hindi nila ma-imagine eh. Kasi, di ba? Yes, sir. Kunwari, ikaw ay nagbabakasyon sa Boracay. Ganyan. Wow, sana all Boracay. Di ba? Tapos, ngayon, syempre may online store ka. Yes.
ang hirap kasi kung iha-holiday mode mo kasi mawawalan ka Yes, ng sir. Sayang din algorithm. yung Mawawalan ka kita, ng traffic eh. So, ginawa mo, inon mo, nagbakasyon kang Boracay, may pumasok ngayon na 50 orders. 4 days ka sa Boracay. Ano ngayon ang gagawin mo? Uuwi ako, sir. Ayan. Kailangan mabalot yun, sir eh. So, kailangan mabalot kasi 'di ba ang mga selling platforms, meron silang 2 days na tawag nito na parang leeway para Yes, pagka may sir. na-order, mabalot mo Dapat siya. within 2 days, Within sir. 2 days eh. Kasi kung hindi, Mapadeliver. ano mangyayari doon? Makakancel yung orders. So ngayon, may asawa't anak ka, may order kang 50, ano ngayon i-explain mo sa asawa't anak mo? Kasi yung negosyo. Kasi yung negosyo, yun yung hirap. Actually, Yes, yun yung sir. hirap. So, because of that, punta tayo sa next question natin. Ang dropshipping ba, kaya bang sagutin ang mga ganitong klaseng problema? Ganun ba siya ka-flexible pagdating sa pagmamanage ng isang negosyo? So, if sa madaling salita, mas maganda bang mag-dropshipping na lang ako kaysa mag-physical store at online selling? Yan ang tanong. Ayan. Kung gusto ko, sir, na hawak ko oras ko, yes na yes ako for dropshipping. Bakit, sir? Kasi ang kagandahan kasi, sir, sa dropshipping, yung dropshipping supplier ko, sir, sila na yung nagbabalot tsaka nagpapadeliver ng orders ko. Ang ganda nun. Yes. Isa pa, sir, hindi ko na pinoproblema, like for example, yung stocks or yung additional products. Kasi sila na mismo, sir, yung naghahanap ng mga suppliers ng mga products na ibebenta ko. So, ang kailangan na lang gawin, sir, is ibenta or mag-market ng mga products. So in short, lahat ng mga hassle part ng isang pagmamanage ng negosyo, nasagot na ng dropshipping. Yes, sir. Tas ang kagandahan pa dito, sir, millions worth yung inventory ng mga Yeah. products na pwede mong ibenta. Hindi kagaya, sir, na kapag ikaw mismo yung minimal lang talaga, sir, or limited lang talaga, sir, yung mga products na pwede mong ibenta. Kapag sa dropshipping, sir, unlimited selling tayo, sir. Yeah. So, kung gaano karami yung kaya mong ibenta, pwedeng-pwede, sir. Kasi yung dropshipping supplier na, yung mismong nagre-replenish ng mga stocks ng products. Yeah, napaisip lang ako nung sinabi ni Grace na millions worth of inventory na yung meron ka. Kasi kung iisipin mo, kung ikaw din ay magbebenta ng sarili mong products, kumari bibili ka, di ba? Effortan mo din yan eh. Yes, sir. Di ba? Mag-iisip ka ng strategy. Paano ko ito may bibenta ng mabilis para makareplenish agad ako? Kunwari, ang nilabas mong puhunan, 20K. So, yung effort mo doon, todo-todo, pero ang income na pwede mong makuha doon, hanggang ganun lang din, 20K. Yes. Di ba? Max na yun eh. Kasi depende na kung magkano ka mag-markup. Sabi nga, ang normal na markup sa atin dito na papatukin tayo ng mga tao is 30 to 60%. So, hindi ka pwede mag 100% markup. So, Yes, sir. ibig sabihin, hindi ka pwede kumita ng 20K. Hindi Diba? nga. Pero yung effort mo doon, paano kung translate mo siya sa million na inventory? Ang laki pala ng potential income. Yes, sir. Tapos, yung effort mo pa is talagang maximum talaga, sir. No? So, Oo. iba talaga, sir, yung magiging difference, yung magiging result kung sakali. Yeah. So, ang key lang talaga dito is you have to be wise no pagdating sa pagpipili ng negosyo na sisimulan natin. Actually, you can try all. Pwede kayo mag-physical, pwede kayo mag-sariling online, Yes. pwede kayo mag-dropshipping. Pero kung titingnan din natin, pinag-aralan na natin kung saan ba mas less yung risk. Kasi lahat ng negosyo may risk. Yes, sir. Tsaka pagsisimula ng negosyo, sir, risk talaga. yun, sir. Risk na yun eh. So lahat yan meron. Ang tanong, saan ba yung less risk? Kasi tayong mga Pinoy, tayo ay mga konserbatibo. Ayaw natin na nawawalan tayo ng pera, natatakot tayong maubusan ng pera, natatakot tayong mawalan ng pang-celebrate ng birthday. Di ba? Ganyan ang mga Pinoy. Pero sa business, hirap na hirap tayong i-release yan. Kaya tayo sobrang konserbatibo. So, for me, and for Grace, ang pinaka-conservative type of business na pwede niyong simulan is dropshipping. Yes, sir. Kasi minimal lang, sir, yung ilalabas mo na capital. Tapos, malaki, sir, yung pwede mong potential na maibenta ng mga products. Correct. Speaking of products, sir, kanina pa natin pinag-uusapan itong mga products na to eh. Kasi, nabanggit natin kanina, sir, sa dropshipping, online selling siya, tas wala sa iyo yung products or Correct. yung on-hand inventory. Yes. So, paano tayo makakasiguro, sir, or paano sila makakasiguro na yung quality ng products na ibebenta nila is maganda? Yes. So, yan ang tanong. Kasi sa dropshipping, isa yan actually sa main talk point
Di ba? Yes, Kasi sa sir. dropshipping, hindi mo naman nakikita yung product. Yes. Meron ka lang ka-partner na supplier. Or pictures lang, sir, oo. meron ka. Eh, paano kung yung picture hindi pala ganun yung dating? Oo, what you see is what you don't get. Di ba? Ganun pala. Yes, sir. So, paano natin ngayon masisigurado na quality pala ang mga binibenta nating mga products? So, ano ba ang proseso dyan pag may mga ganun na nagtatanong? Sa amin, sir, dito kasi sa atin, sir, meron tayong tatlo na parang alternative solution natin dito sa quality ng mga products na to, sir. So, una, sir, pwede silang bumili sa atin or yung direct order. So, binibigyan natin sila ng pagkakataon na ma-check yung quality ng Ito, products. bibili Yes, sa sir, atin. bibili sila sa atin. Tapos, pag na-check nila, sir, kung okay ba sa kanila. So, ayun, sir, majority naman sa nagda-direct order sa atin, sir, is nag-start na sila ng dropshipping business nila. Uy, maganda po yung quality ng products ninyo. Gusto ko po yung ganito, yung ganyan. Tapos, pangalawa naman, sir, meron tayo warehouse tour. Ito yung kagandahan dito, sir. Ganda niyan. Hindi tayo takot, sir, na ipakita yung warehouse natin, yung mga products natin. Bakit? Meron ba mga takot ipakita yung mga products? Ayun, sir. Majority, usually, sir, or monthly, sir, nagkakandak tayo ng free warehouse tour. So, inaalaw natin yung mga interested na mag-start nitong dropshipping business natin, na makita yung quality ng mga products na pwede nilang ibenta. And, actually, sir, pag pumupunta sila dun sa warehouse, na-overwhelm sila, sir. Ang dami ng products, tapos mas lalo silang nalilito. Correct. Ano ba yung dapat kong ibenta? Ay, nung una, sir, initially, gusto nila sapatos. Nung nakita yung mga bedsheets, ay, parang gusto ko bedsheets na lang. Oo. Tapos nung nakita yung mga sandals, sir, parang ang ganda ng sandals, parang ito na lang. Ayun, So, sir. ang end up, tatlo yung kinuha nila. Ganun ba? Yes, sir, may mga ganon. Na sobrang na-overwhelm sila dun sa mga products na ibinibenta. Mas dumadami yung gusto nilang maibenta ng mga products. Yan. Ganda niyan. Ganda ng mga sinabi mo, Grace. Actually, sa mga nanonood ngayon, if interested kayong mag-warehouse tour Ayan. para makita ang mga products ni Dropify, so mag-message na kayo sa aming Facebook page. Ano ba ang Facebook page natin? Dropify. Yun lang po yung name natin, Dropify. Walang PH or anything. Ayan. So, Dropify, around 71,000 followers na. Okay. Ang dami kasing kumukopy eh. Yes, sir. Oo. Sir, TikTok din. Marami Pati din. TikTok. Oo. Ay, grabe na, Ayan. sir. So, again, i-follow nyo lang ang Dropify sa mga social media pages na meron tayo, no? So, meron tayong Facebook, TikTok, ano pa? Instagram, sir. Instagram, ayan. Tapos, may YouTube din tayo, Yes, sir. no? Pinoy yan. Ecom TV. Ayan, Pinoy Ecom TV ang ating official YouTube channel. Ayan. Ano ba makikita nila doon sa YouTube? Bakit iba? Bakit hindi Dropify? Bakit Pinoy Ecom TV? Kasi, Bakit? Pinoy Ecom TV, sir, kasi yung dropshipping kasi is e-commerce siya. So, online selling. So, anything related, pagdating sa online selling, e-commerce, dyan nyo siya mapapala. Ayan. Tapos doon nyo rin makikita yung mga testimonial videos ng ating mga successful dropshippers. Tsaka yung mga techniques yan na pwede nyong gamitin na naturo na ng mga mentors na. Correct. Naka-Facebook Live pa yun, tapos pinost natin doon. Yes, no? sir. So, ang daming materials na pwede nyong panoorin dyan na matututo kayo bago kayo magsimula ng inyong journey dito kay Dropify sa dropshipping business ninyo. Okay, sige. Next question tayo, Grace. No? Sige, interested na ako magsimula ng negosyo ng dropshipping. Ang tanong, sustainable ba ang dropshipping business for long term? I mean, pwede ko ba itong gawin? Pwede ba dumating yung point na kung OFW man ako, makakauwi ako ng Pilipinas, kung employee ako, pwede bang dumating yung time na magre-resign na? Pwede ako mag-resign because of the income that I'm getting? Yun ang tanong. Sa atin kasi, sir, we always encourage talaga yung mga magsa-start nitong business na to is to do it long term, sir, no? Kasi, gaya nga ng sabi natin kanina, ang business, hindi naman agad-agad. Yes. Yung return of expenses ng isang business. So, do it long term. So, sa long term kasi, like for example, sir, meron kasi tayong annual plan, sir, eh. So, dun sa annual kasi, sir, like for example, sa umpisa talagang effort na effort ka, sir. Tapos, like, for pagdating ng mga second month, parang medyo lie-low ka ng konti. Third month, ganun din. Tapos, ginawa mo ulit siya, sir. Parang nabigay ulit ng effort. Fourth month, fifth month. So, kapag long term kasi siya, sir, may mga times kasi na aabot talaga tayo sa point
na mawawalan tayo ng encouragement or motivation to Kasi do the wala business. pang benta, no? Yes, sir. Yun yung maganda rin kasi, sir, kapag dito sa dropshipping, sir, na may mga pagkakataon na kahit hindi ka sobrang mag-effort talaga, sir, masusustain pa rin siya. Like, for example, kasi kapag sarili mong online store, sir, tapos sarili mo yung mga products, pag di siya nabenta, ano na agad yun, sir? Parang dead inventory na agad yun. Dead inventory, yes. Diba? Oo. So, parang dapat hindi ako mawala ng motivation na ibenta siya. Ganon. So, sa dropshipping kasi, sir, isa pa sa kagandahan din talaga, hindi mo pa problemahin yung dead stocks or dead inventory. Correct. Kasi, wala nga sa'yo yung product, sir. So, hindi mo problema yung mga products na hindi mo mabebenta. Pero ang kagandahan naman dito, sir, kung gagawin mo siya ng long term, pag nagbigay ka ng full effort talaga sa simula, mas maganda, sir, yung magiging result din. Kasi like, for example, kung sa isang buong taon mo na palang binigay, yung parang capital mo, sir, kaya mo siyang bawiin in parang mas mababa pa na time. Like, for example, kung nagbigay ka ng effort, baka 3 months kaya ko na siya mabawi. Yung isang taon na ininvest Yes, sir, niya, no? diba? Oo. So, kung sa 4 months pa, kaya ko siyang mabawi. Kasi may mga ano kasi, sir, na yung kapag nagbibigay talaga ng effort initially sa store nila, dun sa mga products nila, i-expect talaga, sir, na maganda yung magiging result, sir. Yeah, tsaka siguro to add, no, ang effort naman kasi na binibigay ng bawat dropshipper differs from iba-iba. the others, 'di ba? So iba yung oras na binibigay, iba yung effort, Yes. iba yung skill, iba yung strategy. So iba-iba din yung resulta. Yes, sir. So ang sinasabi lang din ni Grace dito is if talagang i-optimize mo lahat ng skills na meron ka, lahat ng pwedeng gawin mo, yung 1-year investment mo or 1-year capital mo sa pagsisimula ng isang negosyo, actually, pwede mo siyang mabawi in 2 months, 3 months. Pero based on our data, ang normal, 4 to 6 months, kaya mo siyang bawiin. Pero again, kung bibigyan mo talaga ng todo-todong effort, mabilis eh. Yes, sir. Kasi di ba, meron tayong mga dropshippers dito, earning 6 digit. Normal yun sa kanila per month. Sana. Oo, di ba? 6 digit ang ina-earn in a normal circumstance sa kanila, ang 6 digit. Plus, meron pa silang employee pa sila. Yes, sir. So, ang dami Additional nilang, income. additional income lang yung 6 digit. Isipin mo yun. Pero hindi pa sila nagre-resign. So, what more pag talaga mabibigyan mo ng focus, Yes, dire-diretso. Actually, may story nga tayo. Sana ma-feature na natin, ano? Maha-hire na dapat siya. Maha-hire na siya. Pero sabi niya, nung full-time employee ako, tapos nagda-dropshipping ako, ito yung kinikita ko. So, what if hindi na ako ma-employ or hindi ko nakuhanin, mag-focus ako dito, gaano kalaki? Kasi ang allotment daw niya ng time sa pagda-dropship is only 2 hours. So, parang ang late na, sir, ng 2 hours. Oo. Isipin mo, sa 2 hours, kung kumikita ka, for example, 2 hours, kumikita ka 15,000 per month, net income. Eh, kung i-multiply mo yun by 4, kasi gagawin mong 8 hours eh. Yes, so, sir. todo ka, di ba? So, pwede kang kumita 60,000 net 60,000 income. na naman. Mas malaki na yung kinikita mo kaysa sa manager ng isang kumpanya. Yes, sir. Eh, paano kung yung 4 hours per day na yun, sir? Ibigay mo pa siya ng full time. Oo, di ba? Yun nga yung maganda dito eh. So, nakadepende talaga sa inyo, sa effort ninyo, sa gagawin ninyo, yung pwedeng potential income na meron kayong makukuha. So, for us, sustainable ba long term ang isang dropshipping business? For us is yes. 'Di ba? Yun talaga eh kasi sa totoo lang, walang negosyong kayang pumalit sa efficiency, sa time na matitipid mo dito, sa risk na pwede, manageable risk ang pwede mong makuha dito sa dropshipping. So, for me, this is the full package na pwede nilang simulan na pwedeng abot kaya sa lahat ng Pilipino. Yes, sir. Diba? Empleyado ka man, mapa-OFW ka, mapa-single mom ka, single dad, stay-at-home moms and dads, pwede nilang simulan. Yes, sir. Tsaka pwede rin, sir, yung mga estudyante pa lang na gusto na mag-start ng negosyo, sir. Kasi marami ngayon yung mga parents talaga is supportive. Like, for example, sir, recently lang, no, may nag-subscribe sa atin. Ano sila, sir? Estudyante sila pareho, magkapatid sila. Tapos, full support yung mom nila, sir, dun sa sinimulan nila neto na dropshipping business. So, ayun, sir, no, nagkakaroon ng, parang
motivation, yung mga estudyante natin, yung mga teenager talaga, sir, na mag-start ng sarili nilang business, no? And ang ganda, sir, kasi itong dropshipping business na in-offer natin is nagbigay ng way para dun sa mga estudyante na yun. Kung kayo ay mga estudyante, o kahit empleyado FW, baka ang tanong nyo, pwede bang mag-partner kami, 3 kami, 4 kami, tapos kami mag-handles ng isang negosyo? Pwede Pwede yun. yun, walang Paghati-hatian ninyo yung capital or Yes. subscription fee na ino-offer ni Dropify. 4 kayo, di ba? So, sa simula, pwedeng hati-hati din kayo sa income. I-divide nyo na lang yung workload kung paano. Tapos, pag kumikita na kayo, nakikita nyo na, uy, okay na. Open tayo ng pangalawang business, ng pangalawang catalog natin. Tapos, kayo ulit. Tapos, kung kaya nyo na mag-isa, meron na kayong sarili. Ang ganda nun, sir, kasi may room for expansion talaga pagdating dito. Kasi hindi lang iisang products yung pwede mong i-offer. Kung sa tingin mo, for example, ay parang gusto ko ring i-offer to sa additional market. So, another product siya, sir. Pero kanina pa kasi natin pinag-uusapan itong dropshipping na to, sir. Dropshipping na to eh. Paano, sir, kung nag-start sila, for example, dito kay Dropify, may makakasama ba sila, sir, sa pag-handle ng dropshipping business nila? Or ano ba, sir, yung makukuha nila once na mag-start sila ng dropshipping business with Dropify? Kasi problema nila yan, ano? Nako, nag-subscribe na ako. Baka hindi na ako asikasuhin yan. Baka hinahabol lang yung subscription ko. Tapos hindi natutulungan, sir. Ano? Okay, so ako yung perfect na tao na nandito talaga, no? Para sumagot nitong katanungan na to. Well, anyway, ang maganda kasi sa atin, from start, sa acquisition pa lang, maalaga na. Pagdating sa pag nag-subscribe kayo, mas kailangan namin kayong alagaan. So, ang team namin, tinatawag namin seller engagement and seller support. So, si seller support, kami na yung sasagot kung meron na silang mga katanungan tungkol sa store nila, sa operations ng store nila, paano gawin ito, paano gawin yan, saan pupunta dito, paano yan. So, seller support ang gagawa niyan. Si seller engagement naman, yung team naman na yon ang in charge para tutukan kung ano na yung mga activities na ginagawa mo. So, ibig sabihin, makikita namin. So, pag kunwari, eto, nakaraan na 6-6, June 6-6, sumali ka ba sa campaign na yon? Kasi, di ba, very important na pag ikaw ay isang seller, dapat nagjo-join ka sa mga campaign para meron kang traffic na makuha. Siyempre, pag may traffic, may sales. Yun ang ano naman dyan, mas maraming traffic, mas maraming sales. So, we will check the activity. Yun ang maganda. Babantayan ka namin. So, i-guide ka namin. There will be a, tawag nito, business review. Every other, parang on the 25th month, on 25th day of your subscription, i-business review ka na. Check na natin ano na ba yung mga na-accomplish mo, ano na ba yung mga ginawa mo. Tapos, we'll share some recommendations para mas mapaganda pa yung store, mapa-improve pa yung store rating, yung mga ginagawa mo. So, madami kayong makakasama. Plus, magkakaroon pa tayo ng regular webinars, seminars. Kumbaga, tuturuan namin kayo paano gumamit ng Canva, paano mag-FB ads, paano gumamit ng mga marketing tools, ng mga selling platforms. So, madami kayong makakasama, madami kayong support na makukuha from Dropify's seller engagement and seller support team. Kasi ayaw namin kayong, kasi partners tayo dito eh. Yes. Gusto namin maging successful sila. Ang ayaw naman natin eh, di ba, isipin nyo na hinabol lang namin yung subscription tapos wala na kayong nakuha sa amin. So, ang goal namin is kumita kayo. Kasi once na kumita kayo, kayo ang magiging main marketing namin na ang dropshipping is possible in the Philippine landscape. Kayang-kayang kumita, kayang-kayang gawin tong negosyo na to na kahit sinong Pilipino. Yes, sir. Sinasabi talaga namin dito, our main goal is to help you. Yes. Yan. So, to help you, so kung ano yung kailangan namin gawin or dapat namin gawin para matulungan kayong makabenta, gagawin namin yan. So, kung wala kayong masyadong idea dun sa platform, tuturuan namin kayo kung paano siya i-navigate. Kung may mga marketing strategies pa na medyo naguguluhan kayo, medyo takot pa kayong i-execute siya kasi sa tingin ninyo kulang pa yung knowledge ninyo. So, tutulungan namin kayo na mas maintindihan nyo pa siya para magkaroon kayo ng application doon mismo sa store, di ba, sir? Itong learning center natin is deep dive kung paano natin gagamitin yung mga marketing tools, yung mga tabs na makikita ninyo sa seller center. Ituturo natin yan sa Dropify Learning Center natin.
Okay, sa mga nanonood, again, please do follow us on our social media platforms. Meron tayong Facebook page na merong 71,000 followers. Meron tayong Facebook group, meron tayong Instagram, TikTok, and YouTube. Sa lahat ng mga nanonood ngayon at manonood pa, maraming salamat at sinamahan nyo kami sa aming first ever vodcast dito Parang sa ready na ako, sir, Dropify. for second. Ayan, may second ba to? Ayan. Okay, sa lahat ng Dropifam, we wish you all the best. God bless you. See you on our next vodcast. Bye!